Lalong tumaas ang presyon ni Mateo sa inis. Anong klaseng lalaki ba ang Tristan na tiyuhin ni Clea at parang siraulo? Hindi normal sa kilos ng isang tao na galit tapos maya-maya parang wala lang nangyari at magpapakita pa na parang naglalambing. Nilingon niyang wala sa oras ang lalaki at saka pinukol na masamang tingin. Umalis lang yon matapos tiga na nakayokong mukha ni Clea. And Mateo is not blind not to see that concern in Tristan's eyes. It just looks like he's been stopping himself from displaying. Clea sleepily yawned when she felt her neck was aching. Kinakadabit siya ng yaylo-ring niya sa tuhod kaya't nagising siya mula sa pagkakatulog. Anak, gising. May mga pulis na bagong dating? Ana matanda sa kanya kaya agad siyang napamulat. Napalinga siya sa paligid at hinanap kaagad ng mga mata niya si Mateo. Nawawala ang binata samantalang nasa tabi lang niya bago siya mapaidlip. Nakasandal pa nga siya sa katawan nito dahil doon siya naging komportable. Halos lahat ng tao sa loob ay tulog na sa mga kani-kaniyang upuan at ang gaya niya na lang ang gising. Si Tito Mateo po? Kaagad ni Clea ang tanong at hagagad na gumalgal ang boses niya. Baka iniwan na siya nito at tiniyaan na mag-isa. Natatakot siya ng husto sa pag-iisip na wala ng isang defender na tulad ni Mateo. Hindi ko nga alam kung ikaw ang ginising ko. Anangyaya niya at napatayo na siya kaagad. Tito Mateo! Sigaw niya at wala siyang pakialam kung magising man ito ang mga taong natutulog. Yaya, baka umalis na siya. She shakes the old woman's hands. Ang isipin pa lang na umalis na si Mateo at hindi na natin ni Clea matatanggap. Tito Mateo! She called with her quacking voice. Tears served her in an instant and did no justice to her already swollen eyes. Tito Mateo, baka naman nandyan lang. Haplos naman sa kanya na matanda. Napatingin siya na marinig ang glass door sa may tagiliran na inookupa nilang parte ng gusali. Pumasok doon si Mateo at saka init siya ang sigarilyo sa labas. Kita sa mukha nitong pagmamadali at pag-aalala. I'm just here. Anito at saka malalaki ang hakbang na lumapit sa kanya. He immediately wrapped his arm around her shoulder and gently rubs her, and she felt relieved again. Napapahangin lang ako. Paliwanag pa nito kaya tumango naman siya. She never speaks. Ayaw niya magmukhang nakadepende ang lahat ng dito ang buong lakas niya at hindi niya alam kung ano ang gagawin kung aalis na lang ito basta kahit na parang yun na nga ang totoo. She looks up at him and opens her mouth to speak. But she thoughts instantly ran off her shape when her Ate Sandy came in, right from where Mateo came up. Kaagad ay parang nakaramdam ng kung anong bumikig sa kanyang lalamunan, nang parang buong pagnanasa tumingin yon sa bulto ni Mateo. Parang ang titig na yon ay bersyon ng babaeng rapist. Kumarap siya na may kung anong imahe ng kalaswaan ang naisip niya tungkol sa dalawa na yon ang the image is skanky, that's why she gets rid of it in an instant. Ayaw niyang mag-hysterical at makikita ng kabastusan sa isip niya dahil rape scene ang pumapasok doon. When Mateo noticed that she held back her words, he tilted his head and gazed at Sandy. And then he looked at her again. Clea? Gising nito sa pagkatulala niya pero tinatamad na naupo ulit at titiningnan si Mateo. Parang sakit ng loob ni Clea na maisip na baka nag-usap ang dalawa sa labas at tulad ng banda nito kahapon, hinalikad na nga ang Ate Sandy niya. There is something inside her that wants to freak out. Nainis siya kasi sa mga oras lang na yon siya nakaramdam na parang gusto niya itong balutin ng sako at wag ipakita sa kahit na sinong babae. Nagselos ba siya? Walang ibang po pwedeng itawag sa nararamdaman niya kung hindi selos. Parang gusto niya itong tapit sapakin dahil lumabas ito roon samantalang dapat nga siya ang binabantay nito. Are you okay, baby? O sisa ni Mateo at sinilip pa siya sa mukha. Pero pasimple siyang umirap at humalukip-kip. Pati ang baby nitong tawag sa kanya ay parang nakakatulig sa tenga. Nararamdang nagpupuyos ng kalooban niya. Crush nga niya ito talaga kaya siya nagsiselos. May pulis sa labas. Matabang na sagot ni Clea kaya't nagsalubong ang mga kilay. To her dismay, Mateo chuckles and rumples her hair before he takes his step. I'll just check those men. I'll be right back. Anito pero ang sama-sama ng tingin na inahabol ni Clea sa binata. Parang gusto niyang tadyakan ng puwet nitong nakaumbok sa suot na pantalon. Bakit di may pinta ang mukha ng bunso? Tukso sa kanya ng yayaloring niya. Malamang kanina pa siya pinagmamasdan noon pero di niya pinansin dahil sa kawalan niya sa sarili. Wala po. Tulis na tulis ang mga labi niya at napawi lamang na may mag-abot sa kanya na isang box ng Meiji almond chocolate.
Parang kuminang na bituin ang mga mata niya sa tuwa at napangiti siya. It is her most favorite chocolate ever since. Bata pa lang siya, sinasadya pa ng daddy niyang padalan siya ng malaking kahon na puro yun lang ang laman. Kaagad siyang lumingon at nakita ang pinsan na si Wesley na may dala noon. Maiwan ko na muna kay magpinsan. Anilo ring sa kanila, natango ang sinagot niya. She looked at her to Tristan. Baka kasi magalit yon kapag nakita pang lumalapit sa kanya si Wesley. 2 gabi at 2 araw nang lumipas mula na maglamay sila. 3 araw na lang natitira para makasama pa nila ang kanilang lola. They're waiting for her lala's niece who lives in Hawaii. Hindi naman Mendez sa mga iyon at sa side yun ng lola niya talaga. At sa nakalipas naman ng mga araw at gabi parang kahit papaano, may paisa-isa namang malayong kamag-anak ang lumalapit sa kanya at kinakamusta siya. Di niya kilala ang karamihan sa mga yon. The truth, her dad's family's back has been isolated from the rest at sila yon ng mommy niya. Hindi niya alam kung ano nga ba ang kwento at bakit hindi intact ang pamilya ng mga Mendez pero may hinala siya dahil yon sa pera. Mayaman din kasi ang lolo niya pero hindi niya alam kung ba't naubos na at halos wala nang natira. Ang kwento dahil sa ama niya na tarantado? Have it! Anang Kuya Wesley niya pero nagdadalawang isip pa rin si Clea na abutin ang binibigay nito. Tito might get mad. Bulong niya at saka wala ulit na tumingin sa tiyuhin pero naman siyang makitang galit sa mukha noon. Ang meron, ang mukha ng tita niya na mommy ni Wesley. Come on, kunin mo na. Pilit ng pinsan sa kanya kaya't kinuha na nga rin niya. Thanks. Ngumiti siya kahit papaano. Akala niya aalis ng lalaki pero umikot yon papunta sa harapan at naupo sa tabi niya. Naramdaman ni Clea na parang may pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya kaya lumingon siya. There she found those dazzling green eyes that looked so dark under the dim lights. Kausap ni Mateo ang 3 pulis na kapalit ng 3 nauna pero nasa kanya mga mata ng binata at parang sasalakay oras na mapili ang pinsan niya ng kilos. Clea, I'm sorry for what I did the last time I came for a visit. Sabi ni Wesley sa tabi niya kahit napilitan siyang tingnan iyon. I don't want to talk about it. Biglang pumula ang mukha niya. I've moved on from it. Sabi na lamang niya. May totoo naman doon pero ba't kapag naiisip niya nasusuka pa rin siya. I swear wala naman akong nakita. At saka, alam mo naman yan, nagago ako ng mga panahon na yon. Sabi nito at saka mukha nagsisisi naman nga. Alam ni Clea noon. Lasenggo ito at iilang beses na na-kick out sa eskwelahan na halos isuka na dahil sa mga barkada. Kahit nga rin papano nakalimutan niya na kasi ang sabi para nasa ilalim yung droga ng mga panahong naisip siyang siripan. Hindi ka nagago ngayon? Kaagad niyang tanong na sinundan naman ng isang kiming hagikik. Napailing na nangiti si Wesley at saka biglang niyakap ang ulo niya at pinupog siya ng halik sa bunbunon. I miss you, bunso. Napangiti si Clea sabay ng pagpupumiglas dahil parang naglaho ang tuwa at takot sa sistema niya. Totoong takot siya sa lalaki at kahit na si Wesley pa iyon, hindi siya makapagtiwala kahit pilit niyang nilalayo ang sarili. But before he can spare her, her tita Giselle, voice filled the entire hall. Lumayo ka sa anak ng haliparot na si Dennis, Wesley. Malakas sa sabi pa noon na kaagad niya namang ikinapatda. Haliparot? Anong haliparot? Sumakit kaagad ang dibdib ni Clea at kaagad na naawa siya sa mommy niya. Shut up, Giselle. Galit na sigaw ng Tito Tristan niya sa sarili nitong asawa. Naririndid ang utak niya at sumasakit ang ulo. Ano nga ba ang nangyayari at sa buhay niya? Bakit walang galang naman ang mga yon sa bangkay ng lola niya na puro na lamang eskandalo? Ngayon, pati nga mommy niya. Napatay na haliparot na raw. O bakit? Mabuti nang nakakaalam na ngayon. Hindi ko na natiis dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ng mga batang yan, lagi kong nakaalala ang kakatihan ng ina niyan. Ang malanding ina niya ng dahilan kaya't kamuntik nang mawala ng ama ang mga anak ko. Remember when you committed suicide because Denise decided to get back to Vlad? Remember? Malakas na sigaw ng babae pero isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha noon. Napasinghap si Clea at napatakip sa namimilog niyang bibig. Violence. Yun na nakita niya nung gabi ng massacre. Nakakabingi ang pagiging pagdagundong ng dibdib niya dahil sa kaba. Kagad hinanap ng mga mata niya si Mateo na madilim ang mukha, nakatayo sa may pintuan ng funeraria habang nakatingin sa mag-asawang nag-aaway.
Alam niyang narinig dito ang lahat dahil sa lakas ng pagkakasabi ng tita Giselle niya. And she could not swallow what she heard. Anong Makati? Anong haliparot? Maang na napabalik ang mga luhaang mata ni Clea sa tingin ng tiyahin niyang humagulhol ng iyak. Alam niya na suicide na iyon. Masyado pa siyang bata noon pero tanda na niya. Ilang taon na yon matapos silang hindi nabisitahin ng Tito Tristan niya sa Manila. Eskandalosa ka talaga. Gigil na sambit ng tito niya pero galit na pinagbabayo ng tita niya ang dibdib noon. Kahit ngayon mahal mo pa rin ang walang hiyang yon? Mahal mo pa rin ang kabit mo, ang ina ng batang yan. Giselle hysterically declared. Dinaig pa noon ng bomba na sumabog sa dalawang tenga ni Clea. Dahilan para hindi siya makagalaw. She cannot hear anything except for the loud thumping of her battered heart. Kabit ang mommy ko ni Tito Tristan? Napatingin siya kay Wesley na parang wala rin namang alam at sabay pa silang nagkatinginan. Sinabi nang tumahimik ka na eh. Angil pa ng tiyuhin niya pero hindi na yan rumihistro pa sa utak niya. Nailibot niya ang mga mata sa paligid at pinagtitinginan siya ng lahat ng mga kamag-anak niya na para bang ang mga mata ng mga iyon ay totoo lahat ng naririnig niya. She found the strength to stand up, though her whole body is writhing. Hindi ako tatahimik. Kabit mo ang ina ng batang yan, kaya palayasin mo siya. Nakakasuka ang pagmumukha niyan. Sigaw pa ulit noon kaya't tumalikod na si Clea. Pero ang paglapit na si Mateo ang sumalubong sa kanya. Clea, anito at saka siya tinangkang hawakan. Pero tumakbo siya palayo habang humihikbi. Clea, come back. He commanded but she refused to his will. Mabilis nang tinulak ang pinto ang salamin na kahit ang dalawang pulis na nakatayo doon ay walang nagawa na magpumigla siya ng tangkain siyang pigilan. Clea! Tawag ulit ni Mateo pero tuloy-tuloy siya hanggang sa matunton niya isang indoor garden sa may likuran ng punerarya. Clea! Tawag ulit ni Mateo pero tuloy-tuloy siya hanggang sa matunton niya ang isang indoor garden sa may likuran ng punerarya. She never minded if it's dark. Ang alam niya nasasaktan siya. Totoo ba to? Paano? Paano to nangyari? Akala niya ang kanyang mga magulang ang may pinakamagandang kwento ng pag-ibig na may inggit ng sino man. Ngunit peke ba yon? Nagsisinungaling ba ito? At sa lahat ng tao sa earth ang Tito Tristan niya? Diyos ko? Nangihinang napaupo si Clea sa nakausling malaking bato at doon siya umiyak. Paano mo nagawa yon, Mommy? Paano mo nasaktan ang daddy ko? She cried and had hit her own knees and dies. Bakit mo niloko ang daddy ko? Maktol ni Clea. Walang tigil ang pagturo ng mga luha niya pero hindi siya nag-abala na pahirin ni Gabutilman. Masakit ang kalooban niya at nahihiya siya. Hindi niya alam ang totoo pero base sa mukha ng tito at tita niya mukhang totoo lahat ng narinig niya. How could their mother even lie to them? Ayaw niyang maniwala pero hindi niya maintindihan. Kaya ba galit na galit ang mga Mendez sa mommy niya at nagsulo sa buhay nila? Yun ba ang dahilan? Kaya ba nang wala ang daddy niya ay madalas ang dalaw ng Tito Tristan niya sa buhay nila at ipinapasyal pa sila na para mag-asawa ng mga yon? Oh God! A vision of that man hugging her mother so tight that one Christmas day when he took a visit, he was pinning her mother against the wall, hiding behind the Christmas tree. Nakasuot ang kamay ng tito niya sa loob ng lalayan ng bestida ng mommy niya. Magayakap ang dalawang yon. Halos yumakap ang isang bintinon sa bewang ng tiyuhin niya at parang ayaw nang mawalay ang katawan ng lalaki. Mga impit na daing ang nagmumula sa bibig ng sarili niyang ina. Bumabaon ng mga daliri sa braso ng tito niya. She picked and thought it was nothing but remembering it now, it was something. It was horrible and her innocence was truly corrupted even when she's only 6. Hindi siya maisip na kalaswaan yon at bakit niya nakalimutan? Bakit niya kinalimutan? Naalala niyang tinanong pa niya kung ano bang ginagawa ng dalawa pero namimiss lang daw ng Tito Tristan niya ang kanyang mommy kaya't nagkayakapan ang dalawa. Tapos kinarga siya noon at isinayaw pa ikot-ikot. She was giggling stupidly because she found a father in him. But that was a big lie, a big mess and pervertness. How could you, Mommy? How could you? Umiiyak na walang sawa rin ni Clea na pinagbabayo ang sarili. Doon niya binuhos ang galit niya. Sa legs niyang walang kalaban-laban. Pero ang sakit wala kumpara sa nararamdaman niya para sa kanyang daddy. All of her dad's life, he worked for her and her mom. But her own mother fooled her father. Kaya pala kapag nag-uusap sila ng ama niya, nakikita sa video parang palagi itong naiiyak. Tapos ang minamasumapay ang daddy niya. Sasabihan pa na sugarol. Hindi bali ng sugarol, basta matapat na asawa at matapat na daddy sa anak. Paano ka mag-i-explain kung patay ka na?
Iniwan mo ako nahihiya and worse sarili ko pang tito at pinalit mo sa daddy ko? She sobbed and started to hit her thighs unstoppably, but someone came in. Hey, stop it! Mariing saway sa kanya ni Mateo at mabilis tong lumapit sa harapan niya para pigilin siya. He gripped her wrist and shook her. Stop at once. He commanded but she never listened. How? She yells back at him at nakuha pa niya itong sapakin. Napatigil to sa pag-alog sa kanya at tiningnan siya sa mukha. Napatigil din siya at napatungo. Paano siya natauhan dahil pati ito ay nasasaktan pa niya. Hindi niya sinasadya. Kahit pa hindi ganon kaliwanag ang indoor garden, kitang-kita niya ang mukha ni Mateo at alam niya, kita rin siya nito. There is hurt in his eyes but she doesn't know for whom it was. Masarap, he said. Nakagat niya ang labi dahil sa hiya. Masarap daw yung sapak niya? There you stop. Finally. For Jesus' sake, you're hurting yourself, Clea Mendez. Masungit na daldal ni Mateo at buo na naman ang pangalan niya. Gusto ni Clea mag-sorry pero hindi niya masabi. Nabigla lang naman siya dahil sa sobrang galit niya sa mga tao at sa sarili niya. How will I even stop? She cried helplessly. Everybody lied to me. Everybody hid it from me and now it exploded like a bomb in my face. Nakakahiya yun, Tito Mateo. My own mom and my Tito Tristan. My God! Kaya pala halos sumpa nila ako, kaya nila ako pinabayaan dahil ang laki-laki ng kastaran ng mommy ko sa kanila. She almost ruined the Mendez. Pilit niyang pinakawala ng mga braso sa kamay ni Mateo. Pero hindi siya nito binitawan. And you believed? He asked consolingly. Tiritigan niya to sa mga mata. Gusto niyang wag maniwala, pero papaano? Marahan siyang tumango. Paano kung hindi ako mismong nakakita? Somehow she stopped from squirming. Umilap ang mga mata ni Clea dahil hindi niya alam kung tamang ikwento niya kay Mateo ang naalala niya nung 6 years old siya. But when he unmindfully sat down beside her, after letting go of her hands, her mouth involuntarily opened up to speak. She's hurt and she needed to pour it out. Sawang-sawa na siyang umiyak mag-isa at sa mga kaibigan lang karamay. Ngayon na may lalaking pa pwede niyang pagsabihan ng lahat, hindi na siya magtatago. Sumulyap pa siya rito at pinakaligtas sa mukha niya sa pagpahid ito sa mga luha niya. So childish. He smirks a bit while drying her tears. I saw her. She mumbled, kissing him. Halos hindi na ni Clea malunok ang alaala na yon. 6 years old ako at nasa abroad si Dad. Nakatira kami sa mansyon at hindi pa tapos noon. Tito Tris always came for a visit and one day he brought lots of gifts because it was Christmas Day. Hindi ko akalain na yung ginagawa nila ay may gilid ng hagdan ay bastos pala. She rested her arms on her knees and her chin on top of her arms. I saw them kissing. Pumait ang panlasa niya. Now she wanted to puke. He was pinning her against the wall, hiding between the Christmas tree and the bar counter. Akala ko naman normal lang yon, but they looked so strange. Magkayakap sila at masagwa yung kilos ng mga katawan. As if they are both asking for something beyond reach. I don't know, tapos yung kamay ni... She paused and sobbed. Anong hinahawakan ng Tito Tristan niya sa loob ng bestida ng mommy niya? Dumadaing yon pero di naman umiiyak. Di katulad ng ginagahasan ng mga mamamatay taong humihiyaw sa sakit. Her mom could even smile while her uncle was digging her in the wall. Kawawa naman ang daddy niya. Her tears fell on her cheeks but she wiped them. It's okay kung di mo kaya ikwento. You've been through a lot of hard things in life and I understand if trauma is your twin sister now. Marahang lumapat ang palad ni Mateo sa likod ni Clea at humaplos doon. Gusto niyang pangilabutan dahil parang sala sa labat na imahe ng kabastusan, pangmomolestya, pagtataksil ng mommy niya ang sabay-sabay pumapasok sa utak niya. Pero pinilit ni Clea ang isipin, harmless si Mateo. Alam niyang hindi siya nito sasaktan o kung ano paman, kaya ihihinga na lang niya na malalim ang lahat ng takot. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.